Hello everyone! So I'm going to Shanghai this evening, 8:20 p.m. ang aming departure time. Bali, avail nga pala ako ng tour package sa isang travel agency. Bali, ang aming destinations ay Shanghai, Wuxi City, and Hangzhou. So, joiner ako sa group tour na to. Kung hindi ka joiner sa group tour na to, kumbaga kung group talaga kayo, pamilya, magkakaibigan, bali 22,000 pesos ang tour package na to. And then plus group visa na 2,500 plus mandatory tips sa tour guide na 1,200 plus travel tax na 1,620 pesos. Yun lang ang inyong gastos. Bali, kasama na yun ang breakfast tsaka lunch. Pero dahil joiner ako, kumbaga isa lang ako, so pinag-additional ako ng supplemental fee na 5,400 dahil daw i-occupy ko yung isang room. So, yung i-assign sa akin na room ay good for 2. So, kumbaga, wala naman akong ka-share. So, i-occupy ko siya and kaya babayaran ko. Kaya merong 5,400 na supplemental fee. Anyway, 3 cities na naman sa China ang mapupuntahan natin. So, let's see kung ano ang makikita natin doon. So, i-share ko sa inyo guys ang experience ko sa tour na to as a joiner and yung mga destinations and landmarks na pupuntahan namin. Okay, for the meantime, we're about to take off. See you in Shanghai! Alright, welcome to Shanghai! So, 11:45 in the evening na kami nakarating sa Shanghai Pudong International Airport at may orientation pa yung aming tour guide. So, past midnight na talaga kami nakarating dito sa aming first hotel accommodation. Ito ay ang Artels Collection dito sa Pudong District sa Shanghai. So, halika na, mag-room tour kaagad tayo. Alright, so ito ang aking room. Nasa 3rd floor ako. Good for 2 ito na room. So, nasa kami, Artels Collection, Lingang, Shanghai. Number 3127 road ito. Along Hongyan Road sa Niqing Town within the New Pudong District ng Shanghai. So, ewan ko, iba yung vibe niya. Pagpasok ko pa lang, parang ano ba yun? Parang natatakot ako sa kanyang, ewan ko may ganong feeling eh. Pero okay naman yung room. 2 nights kami dito, maayos naman yung tulog ko. Kaya lang wala siyang bintana kasi. Tapos yung kanyang, 'di ba usually sa mga Chinese hotel sa mainland China, wala siyang bidet. Anyway, malaki yung kanyang bathroom, may bathtub, and yan, good for 2, and malaki naman yung bed. Ako lang yung nandito sa 3rd floor, yung mga kasamahan ko sa tour na sa 5th floor sila. So, joiner lang kasi ako, kaya hinanapan ako nila ng room na good for 2. Pero, ewan ko, hindi ko siya bet. Hindi ko alam kung how much per night ang room na to kasi naka-tour package ako. So, hindi naman kami binigyan ng itemize price ng bawat hotel room na pinagsihan namin. Ayan, meron siyang tea. Walang coffee. May bottled water. Okay, breakfast time. So, this is the dining area of Artels Collection Hotel dito sa Pudong District. And today is the first day namin today sa Shanghai. Pero wala kami schedule today. Free day namin. So, bukas pa mag-umpisa talaga yung tour namin, itinerary namin. So, today, kain muna tayo ng breakfast. So, in fairness, masarap ang kanilang mga pagkain dito. Kaya lang guys, struggle. Wala silang
kutsara. Ito na yung first struggle of the day. No spoon. Hindi ako marunong gumamit ng chopstick sa rice. Kasi magra-rice ako. Hindi pwedeng hindi. Kukuha na lang muna tayo ng tubig. Ito yung hotel na pinagstayhan namin. Ay, marami silang mga may paganyan sila. Paikot eh. Okay guys, so meron nga pala akong problem ngayon. Kasi today, free day namin. So, ito sana yung day, meron kaming dalawang choices sa activities. Either magdi-Disneyland or mag-city tour. Ang problema ko kasi, hindi ako nag-book in advance ng Disneyland. So, kasi kasi medyo may kamahalan yung doon sa agency, ang Shanghai Disneyland package tour nila. $120. So, that's about 7,200 pesos. So, hindi ako nag-book. Kasi, ang plan ko sana ay mag-avail ako, doon na lang ako bibili ng ticket sa Klook. Kasi may nakita ako 3,800 pesos sa Klook ang one day entry sa Disneyland, Shanghai Disneyland. So, yun ang plan ko. Ang problema, so hindi muna ako nag-book kasi gusto ko munang may makilala sa mga kasamahan ko sa tour dahil joiner ako, 'di ba? So, gusto kong may makilala para sabay kami mag-Disneyland. Dahil guys, hindi ako makapag-book ng DD car papunta sa Disneyland kung mag-DIY ako. Kung halimbawa, bibili ako ng ticket sa Klook. Dahil inoff ko ang location services ng device ko. So, hindi ako makapin, 'di ba, ng location kung magbo-book ako ng DD car. Yung DD car, yun yung parang equivalent ng Grab dito sa, equivalent yun dito sa China. DD ang kanila. So, hindi ako makapag-book ng DD car going to Disneyland dahil inoff ko nga yung location because matatanggal ako sa content monetization program ng FB. Kasi ang China, ineligible country siya. So, once ma-detect ni Facebook na nandito ka sa ineligible country, automatic matanggal ka, magka-violation ka ng ineligible ng location. So, matatanggal ka sa content monetization program ng Facebook. Yun ang source of living ko. So, hindi ako pwedeng matanggal. So, ngayon, nag-log out na ako sa Facebook. Pero, may mga members kasi na nagsabi na kahit nag-log out sila sa Facebook, nag-uninstall sila ng FB app, nagka-violation pa din sila dahil natitrace up sila kasi gumamit sila ng Google Maps, gumamit sila ng apps. So, kasi may location sharing yata, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ko, inoff ko yung location services ng aking cellphone. So ngayon, syempre, 'di ba, hindi ako makapag-book ng DD car kasi hindi mapin yung location. So yun na nga sana, dapat may kasama talaga ako dito. So yun ang dahilan kung bakit hindi muna ako nag-book or hindi muna ako nag-avail ng ticket sa Klook kasi gusto ko munang may makilala sa kasamahan ko na sa tour. Yun na, so may nakausap na ako na kasamahan ko na okay, mag-Disneyland. Ang problema, wala nang available ticket sa Klook noong June 17 ng gabi. So, ang available na lang, June 19 pataas, 2021. Hindi na kami pwede kasi hindi na kami free that time. Wala na kaming free time. So, today lang talaga sana June 18. Kaso,
yun na, wala nang available sa Klook, nagkaubusan na. Kasi may Dragon Boat Festival dito sa China, 3 days yung holiday nila. So, kapag ka may holiday daw dito, mabilis maubos ang ticket. And, meron sana sa tour guide namin, pero my God, 180 US dollar. So, that's about 10,500 pesos. Ayoko na naman ng ganun. Kasi nagbayad na ako ng supplemental fee. Ayoko nang kumasos ng malaki. Kaya guys, yun ang dahilan kung bakit hindi ako nakapag-Disneyland today. Ayan, sayang. Tsaka, late na din akong nag-decide na mag-city tour na lang. Nakaalis na yung mga kasamahan ko. So, ang gagawin ko today, ito, mag-explore na lang tayo dito sa Pudong District. Dito lang sa vicinity ng hotel para hindi ako mawala. Dahil hindi ako pwedeng hindi ako pwedeng makabook ng TD car kasi hindi mapin yung location. So, let's go. Explore na natin ang Pudong District. Nagbasa-basa nga pala ko sa Google about sa area na to, Linggang area dito sa Pudong. Ano pala to, special free trade zone. Kaya pala yung mga building dito parang mga warehouse. Tsaka tahimik. Ang ganda ng lugar na to. Ang lalapad ng daan, ng kanilang road. At tsaka, pero walang sasakyan. Tsaka wala ding mga taong naglalakad. At tingnan ninyo, yung kanilang main road, tsaka meron silang malawak na motorcycle lane. Ayan oh. And then ito namang nilalakaran ko, pedestrian lane. Kumbaga, malayo siya sa road. So, safe ang pedestrian dito maglalakad. Tsaka, ang tahimik ng area na to. Sobrang tahimik. Kasi ang mga car dito guys, electric cars, electric motorbikes. So, walang ingay, walang usok. At saka, walang masyadong tao sa lugar na to. Walang masyadong naglalakad. Lahat yata sila may motorbike. Kaya, dito muna tayo. Nagutom na ako. Bili tayo ng ano bang meron dito sa store na to. At saka, subukan kong magbayad ng Alipay. Actually nga guys, itong travel na to, wala akong dalang cash. And hindi din ako nagpa-exchange ng Chinese yuan, yung pera ng China. So, ang ginawa ko, nag-download lang ako, nag-install lang ako ng Alipay at nilink ko ang aking GCash. So, yung GCash ko ang nilagyan ko ng money. So, ang plan ko kasi, mag-Alipay lang ako sa entire tour namin dito sa China. Kasi ang China, mostly ng mga cities dito, cashless cashless transaction. So, lalo na dito sa Shanghai. Ang Shanghai kasi ang financial center ng China. Beijing is the capital city. Shanghai is ito yung the most westernized city dito sa China. So, ito yung financial center nila. So, Alipay na dito, tsaka WeChat, ang kanilang transaction, cashless transaction na sila. Kaya, try natin sa first day natin dito sa China, ang Alipay. Paano ba siya gamitin? Ganda kasi dito sa China. Dito sa Shanghai. Ang lawak ng paglakaran ng mga pedestrian. Yung hindi safe ka talaga, safe ka sa road. Kasi tingnan nyo, diba? Tingnan nyo ang lawak. Hala, may mga restaurant pala dito. Dito na lang ako kakain. Ano ba to? Pharmacy. Diba? Ang safe ka maglakad. Kasi ang lawak ng ang lawak ng distance tawag ng building tsaka road. Meron din silang dedicated bike lane, yung mga motor. Hindi sila mix ng bus. Safe talaga. At saka ang linis ng kanilang road.
Ayan, oh. Ay, ayan pala. Kasi kuyang drive. Ang gagawin ko today. Walang tao dito. Yes. Wala, parang malayo na ako. Sana ba to? Ano ba yan? Ibang road na to. Ayan, dito ang pedestrian. Diyan naman ang, ayan o, mga bike. Ito naman ang motor, tsaka bike. Doon ang bus, kotse, ganyan. Oh, yun road. Hala, wait. Kasi mapin sa location ko yung aray ko. Okay guys, first grocery in Shanghai. Nagutom na ako. Parang ang sarap ng mga prutas dito. Try natin avocado sa China. Cute na kanilang mga. Ang ganda ng grocery store na to. Ano to hindi naman siguro. Grocery ba to? Kasi mostly fruits, taka frozen foods, dairy products, yung mga ganyan. Basta yung mostly fruits. Ano ba to? Baka mapamahal tayo. Nagpaikot-ikot muna ako kasi nag-observe ako. Hindi ko makita saan magpa-counter. Walang counter dito. Wala din kasing pumipila para magpa-counter. So, sumisilip-silip ako sa kung saan saang corner. Para tingnan kung saan magpa-counter. Tapos ang hirap magtanong kasi hindi sila nakaintindi anong ibig kong sabihin. Kaya ito, paikot-ikot muna ako. Check kung paano magpa-counter. Gusto ko sana nitong mga fresh milk. Kakaibang mga fresh milk nila. Parang ang sarap tingnan. Kaya lang baka mag-alborotong tiyan ko. Yan, mga juice. Basta ang sarap ng mga products nila. Sana ba yung counter nila? My God! Kanina pa ako nagpaikot-ikot dito. Parang ang hirap magtanong. So, yung binili ko nga pala guys, blueberries, blackberries, ayan, blackberries, ang sarap tingnan. Hindi pa ako nakakain ng blackberries kasi. Try ko, and then avocado, kakaibang avocado nila. At saka sandwich. Kasi dito today first day namin, breakfast lang ang free. Ang lunch at dinner namin, kami ang sasagot kasi wala pa kasing formal schedule ng tour namin bukas pa, so hindi free ang aming lunch today. Kaya ako hanap-hanap pero walang rice. So, yung sandwich na lang ang dinampot ko. Kaya, yun na nga, nagutom na ako. So, gusto na ako magpa-counter. So, wakas, nakapagpa-counter din ako. Pa pala yung cashier nila kapag may magpa-counter lang. Pero guys, may nakakatawang experience. Ping! Look at me, guys. Nakakatawa kasi hindi pala wala pa sila shopping bag. So, parang, ewan ko, nag-ininchi kasi yung tao, parang tinanong yata ako kung meron akong paper bag. Tapos, syempre, hindi ako sumagot kasi hindi ko siya naintindihan. At, ayan na, after ko magpa-counter, oh my God, kailangan ko siyang bit-bitin ng ganito.
Nakakaloka. Pero my God, successful yung Alipay ko. Ay, Diyos ko, guys. Halos magtanda ugaga ako. Ay, Diyos mayo. Diyos mayo. Experience. Oh my God, oh my God. Ikwento ko yung first shopping experience ko sa China. Di ba, namili ako doon sa grocery yun. Basta mga prutas or what. Tapos, syempre, nag-ano na ako, tawag dito, nagbayad na. And, oh my God, parang tinanong yata niya ako kung, basta may something na tanong nag-Chinese. Eh, syempre, hindi ko siya naintindihan. So, hindi ako umimik. Yun pala. Ito, wala silang paper bag. So, ginanyan ko lang siya. Lumabas ako na nakaganyan mo na. Muntik pag mga hulog, mga ganyan. Kasi may karay-karay pa ako ng mga camera. Meron pa ako nito. Sinaganyan ako siya palabas. Muntik siyang mga hulog. Di pala sila nagpo-provide dito ng paper bag. Kailangan mong magdala pala talaga pag mag-shopping. Pag mag-shopping ka dito. Kailangan mo ng paper bag. Ito, kinain ko na. Oh my God, ito pala. Wasabi. Ito, nakain ko na yung isa. Ano pala to, hinug na. Ang cute na avocado. At saka ang tamis. Masarap. Creamy na avocado. Ito naman, blackberries. Ngayon pa lang ako makakatry na kumain ng blackberries sa buong buhay ko. O, diba? So, try natin blackberries. Berries masarap. Oo, diba? Berries. Superfood. Gusto kong bumalik doon. Pero, kailangan mo, meron akong paper bag. Isang upuan. Ubus na kaagad. Ayan. So, it's 3 o'clock in the afternoon dito. Sa Pudong. Saan ba ako pupunta? Doon kaya? Hala, parang wala namang mga tao doon. Where am I going? Taling zero emission. Ano siya? Fuel cell bus. Ang daming kababalaghan dito sa ano. Doon kaya ako sa kabila. Ang galing nila, guys. Ang laki ng space ng motorbike nila, oh. Ayan. Totoo talaga yung sinabi ni Ido Mansano na we need to travel abroad to know na we deserve better. So, importante talaga na nakapag-visit tayo dito sa first world country para malaman natin kung ano na ba, saan na ba tayo banda sa mga pagbabago, diba? Kung paano na tayo na left behind. Yung mga bus nila, guys, walang pasahero. Konti lang, tingnan nyo, tsaka mabagal magpatakbo. Talagang obedient sila sa kanilang traffic rules at safety rules, mga ganyan. Yun na-observe ko dito sa Shanghai, especially dito sa Pudong, kasi first day namin today. Doon yata siya sa kabila. Tingnan nyo, ako lang naglalakad. Oy, and to think Pudong district ito sa Shanghai. Pero tingnan nyo,
Where are the people? Sa bagay, may holiday today. Dragon Boat Festival. And today is Thursday. At walang mga tao. Tingnan ninyo. Ako lang ang naglalakad. At saka walang masyadong sasakyanan. Bus, may kotse, may motorbike. Napansin ko, parang lahat sila may motorbike. Nagmo-motorbike sila. Napaka-safe ng daan nila, guys. Tingnan ninyo. Ang lalapad. Pero walang traffic. Ito, bus stop. Diyan nag-iintay mga pasahero ng bus. Diyan din bumababa. Nila, orderly ng kanilang daan. Ang lawak ng motorbike lane. Ang pedestrian din nasa inner part. So, safe ka talaga maglakad. Ito, tingnan ninyo. Ano to? Traffic light post. So, kung go, or kung matatawid ang mga tao, ayan, naka-green siya. Tapos, kung stop, nakapula. So, no need nang tumingin doon sa itaas. Doon sa post mismo. Ayan ang hotel namin, guys. Sa, front. Ang taas pala niya. Ang taas. Guys, pala siyang ghost city. Alam mo siya. Saan ba ako? Oh my God. Ba't ba ang dami niyang... Ay, dito na lang ako sa kabila. Dito kaya. Picture tayo dito. Ano to? Parang plaza yata. Guys, safe tayo dito. Walang snatcher. Kasi tingnan niyo naman, walang naglalakad. Ako lang. Oh my God. Ayan ang bus stop, bus station nila. Diyan sila nag-aantay ng bus. Diyan din bumababa. Hindi sa kung saan-saan bumababa, mag-stop ang bus. Diyan talaga. Pero tingnan ninyo, tahimik. Sobrang tahimik ng araw na to. Pero hindi ko alam kung saan pupunta yung bus. Kasi, hindi ko mabasa wala siyang English. Ang sana kasi, convenient sana dahil tapat na tapat mismo ng Artels Collection na hotel, ang bus stop. Diba? Saan kaya yun dumadaan or papunta? Ang mga bus nila dito, guys, electric bus, ang tahimik. Tapos, hindi punuan. Siguro isa-isang bus, mga 4 lang yata yung nakasakay. Pabili tayo sa street walk vendor ng ito, isang tub ng rice. At saka, sweet and sour. Gutom na ako. Kanina kasi lunch, hindi ako nag-rice. Kasi wala akong nakitang rice. So, ngayon, magra-rice tayo. Alipay. Ay, ang galing dito, guys. Ito. Kahit yung mga food vendor. Yung sa mga kali-kali na nagbebenta. Meron silang Alipay. So, magbayad ka lang sa kanila. Kaya lang hindi sila marunong mag-English. Nag-sign language kami. Siya yung pinapindot ko ng how much yung amount. Ang saya. Grabe yung Pudong district. Tingnan ninyo, oh. Walang tao. Ay. Tatawid na naman tayo. Walang tao. Ayan. So, it's 3 o'clock in the afternoon dito. Sa Pudong. Saan ba ako pupunta? Doon kaya? Hala? Parang wala namang mga tao doon. Where am I going? So, ito yung nabili natin na 24 yuan. So, ito 22. So, itong rice nila, 2 yuan lang pala to.
Guys, 2 yuan lang siya. 2. So, this is 2 yuan equivalent to 18 pesos in Philippine money. O, diba? Sobrang laki. Isang tub yan. And then this one, sweet and sour pork, 22 yuan. So, that means 22 times 9. How much ba? That's 198 pesos. So, lahat-lahat itong pagkain ko, 216 pesos kasi 24 yuan ang total niya. Hindi ulas lang kutsara dito, guys. Hindi uso ang kutsara. Ano kaya to? Sweet and sour. Mura lang to. 24 yuan lahat. 24 yuan. Mukha yun sa Pilipinas, 24. Chopsticks ang rice. Oh my, wala kasi silang kutsara. Chopsticks sila kasi dito kahit rice. Oh my God, I love rice. Thank you, Lord. Kasi naghanap talaga ako ng rice. Ay, bango. Sarap. Nakaloka naman to. Ngayon lang ako ng chopsticks ng rice. Gutom na gutom ako. Yung lang club sandwich ang kinain ko kanina ng lunch. Hala, hindi ako marunong mag-chopstick ng rice. Ito yung elevator nila. Pero hindi ko napindot. Ayan. Mga indicator. Siyempre, hindi natin naintindihan yan. Okay, so nag-check out na kami today, June 19, kasi today ang first day ng proper tour namin. So 2 nights din kami dito sa Artels Collection Hotel, dito sa Pudong District. And ang first stop namin sa Shanghai, ang ancient town, ang Sagrado Yuan. So ito nga pala ang aming tour bus. 31 kaming lahat sa tour na to, and look at the guys sa bus. Each upuan ay may seat belt, kasi pinagpa-seat belt daw talaga ang mga pasahero ng bus dito kapag nasa freeway na. Anyway, sa Shanghai pa naman ang destination namin today. So ang first stop pala namin today ay ang latex shop. So, latex factory, daw yun? Sino Thai Trading Cooperation, yung latex shop dito. Alright, so, i-separate ko lang guys ang video sa day 1, day 2, day 3, ganyan-ganyan. Kasi, mahahaba. So, that's it for today sa ating day 1, and then the day 2, i-separate ko lang siya ng pag-upload. Alright? Thank you so much for watching. See you on the next video.